what's up mga ka-action? Welcome back naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. Ayan, una sa lahat, nilagyan ko po ng sound. Alam niyo na kung bakit natin nilalagyan ng sound. So may gusto lang po ako na i-share ho sa inyo for update sa privilege speech ni Mayor Leni Robredo or former Vice President Leni Robredo, kung ano na nga ba ang kaganapan niya ngayon na mayor na ho siya ng Naga City. So eto po, basahin po muna natin para maunawaan natin bago natin pakinggan at panoorin ang kanyang privilege speech. Okay? Dito po ito sa Facebook ni Ma'am Antoinette Eduardo. Excuse me po. Ayan, credit or courtesy po sa post nyo ma'am at paggamit po ng video nyo. Thank you so much. Ayon po dito, pakipalo naman po guys ha, nakikita nyo po sa screen ang kanyang pangalan, Antoinette Eduardo po. Thank you so much sa mga nagpalo, sa mga magpapalo. Ayan, sabi niya dito, ayan, Futura Monte Amenity Area soon to be raised. The groundbreaking event for Futura Montes Amenity Area was held today, graced by the presence of Honorable Mayor Leni Hirona Robredo of Naga City along with Futura Monte Regional Heads, Miss Mary Rose, ayan, Valderrama, Mr. Gerald Marcelo, Miss Ruby Colbera and others. Yun po, kung nakikita nyo po sa screen, nandiyan po si Mayor Leni, may hawak-hawak po siya na pala kasi nga ho, groundbreaking. Okay, para hindi ho tayo magtagal mga ka-action, panoorin po muna natin itong kanyang naging speech. Thank you, Ronald, for your welcoming remarks. Next, we have a very special guest with us, and it is an honor and a privilege to be the one to welcome to the stage our Honorable Mayor of Naga City, Attorney Leni Robredo. Magandang umaga, Marina Aga sa Induga Boss. Before I proceed, let me first greet the Philinvest officials, Philinvest Land officials who are with us this morning, led by Ma'am Mary Rose Valderrama, the Residential Business Unit Head, Sir Gerard Marcelo, the Regional General Manager, Ms. Ruby Rivera, the Regional Sales Head. Sino ba si Ma'am Ruby? Mr. Ronald Anselmo. Ayan, Mr. Ronald Anselmo, the Project Development Manager. Mr. Carl Grace Bayani of the KB Bayani Construction and Supply. And I am here this morning with Ruel Oliver, who is the Executive Director of Naga City Investment Board. All the other members of the Philinvest family, mga kababayan ko po, mga taga-Naga na yaong degree, maray na aga giraray sa Induga Boss. Welcome to Naga City once again. Philinvest family, I am very happy that you are in Naga. As I was telling the officials of Philinvest Land, I was very close to the late Mercedes Gutierrez. She was a very good friend when I was still in Congress and during my early years as Vice President. Kaya masaya ako when I learned that Philinvest invested in Naga. I hope you invest more. The city government will always be here to support you in whatever your plans will be. Sa mga kababayan ko po na kabali naman yan sa Philinvest family, mabalos man sa inyo. Mabalos for being part, not just of Philinvest Land, pero mabalos for bridging the divide. For a very long time, hindi sanay sa amin yung high-rise. Ito nga mid-rise, pero hindi, parang bago pa for Nagelios, yung ganito, but it is slowly becoming the norm, lalo na dito sa sentro natin. Dati, yung lugar na to, ang layo nito sa sentro.
But because Naga's urban center has expanded very, very rapidly, considered na din ba na sentro? I was telling ma'am that maswerte kayo na nakuha niyo pa yung lupa na to before prices have skyrocketed. And that is that is actually one of the challenges we are facing. Dahil maliit kami, Naga is just about 8,000 hectares. Ang usable space actually is so much less than that. Parang 6,000, just a little over 6,000 hectares because of the Mount Isarog watershed area. So dahil maliit lang kami, and yung urbanization rapid, yung presyo talaga ng lupa sa amin masyado nang mataas. Pero I think ang trabaho ng city is not just to lure investments in, but to make sure that whatever is invested in Naga redounds to a better quality of life for the Nagaenos. Yun naman yun, di ba? Hindi lang nagpapayaman yung lugar because of the investments, but to make sure na yung investments actually translates to better lives for our people. And knowing we'll invest and the reputation that we have built over the years, I am sure that pareho din yung nasa puso niyo. That we share the same values. Na hindi lang pagbenta ng units, hindi lang pagbenta ng lupa, but to make sure that every development also translates to better quality of life for the people. So thank you very much for your trust in our city. We are very proud of our city. Sana hindi kayo magka-problema sa amin. We will make sure that we are here to support you in whatever way possible. So consider us part of your family also. Maraming salamat for being partners of the Naga City Cooperative. So in behalf of the people of Naga, hindi na to welcome kasi pang ilan na ba? Pangatlo? Pangalawa. Hindi na siya welcome kasi pangalawa. Pero gusto lang namin ipaabot na every development we invest in, very, very much welcome sa amin. So maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you, Mayor Lenny. May I ask all the Philinvest Land executives and our LGU partners to please be on stage for the photo ops. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping klo, napanood na po natin at napakinggan. Busy po si Mayor Lenny Robredo sa kanyang distrito. Busy po siya sa ikaulad at ikagaganda ng kanyang distrito sa Naga City. Kaya ito ho mga ka-action, mga kakamping. Dito sa mga kumakalat sa Facebook na mga haka-haka, alam nyo, sa totoo lang, kung ang pananahimik ni Mayor Lenny ang kini-question nyo, huwag nyo po siyang questionin ng ganyan. Diba? Dahil kahit ako na lang, kung ako si Mayor Lenny Robredo, pagkatapos ng aking termino, sa loob ng 6 years, na ipinakita ko sa taong bayan, na naging tapat ako sa aking tungkulin, diba? Na ipakita ko sa taong bayan, na marami akong napatunayan, na ipakita ko sa taong bayan na malinis ang aking track record. Ano pa ba ang gusto ko? Kahit ako po nga si Lenny Robredo, gusto ko nang mamuhay muna ng tahimik kasama ang aking pamilya. Dahil kung ano man yung mga issue na yan, wala na po ako dyan. Tapos ko na ang termino ko. Diba? Wala na akong right na magsalita. Kung ngayon man ay nagsasalita si Senator Risa Hontiveros
Yes, matapang po siya para alamin ang katotohanan. Saludo po ako dyan. Sa tapang, wala po ako masasabi. May karapatan kasi siya na magsalita dahil nasa national position siya. Senadora ho siya. Di ba? Alangan ba naman manahimik siya sa mga issue? Siyempre magsasalita ho yan. Di ba? Pero dito sana naman, mga kakamping, huwag nyo naman pilitin ang isang Mayor Leni Robredo na ngayon at hindi pa naman siya naging mayor, ay nanahimik siya sa mga issue. Hindi perkit na nahimik ang isang former vice president sa issue, is gawan na ng mga haka-haka. Huwag ganun. Di ba? Oo, pinili lang niya ang manahimik. Di ba? In-example ko lang sarili ko. Kung ako si Mayor Leni, wala na ako sa posisyon para magsalita. May mga kasama tayo, may mga kakampi tayo na nasa posisyon para magsalita sa mga issue na yan. Ako gustuin ko na manahimik muna. 'Di ba? Oh, hindi nyo ba na kung nagigits yung point ko, mabilis nyo maunawaan 'yan, 'di ba? Oh, kaso nga lang ang problema sa atin, ang ilan sa atin mabilis agad maniwala sa haka-haka. At gusto nila si Attorney Leni Robredo magsalita sa mga issue. Bakit? Kung magsalita ba si Mayor Leni Robredo o kahit hindi pa siya naging mayor, kung nagsalita ba siya, sa tingin nyo, hindi ba siya babanatan ng mga kritiko niya? Anong sasabihin ng mga kritiko niya? Paipal, nakisawsaw. O, di ba? O ano naman ang dating sa atin bilang supporters? Siyempre, masasaktan tayo. Anong gagawin natin? Ipagtatanggol naman natin. Di ba? Kaya mga kakamping, nakikiusap po ako sa inyo. Busy si Mayor Leni Robredo ngayon sa kanyang distrito. At kung hindi man siya nagsalita noon regarding sa ICC, may interview dyan. Si Boy Abunda, panoorin nyo na lang. Di ba? Gusto niya rin ang ICC. Kaya unawain ho natin. Kasi ito ang punto natin. Sino man ang tumakbo sa dalawa, either ni Risa, either ni Leni, susuportahan ko yan. I know na kayo din. Di ba? Oo, yun lang. Naisingit lang ho natin dito. Para makunan nyo ng base. Si Mayor Leni Robredo, kapag siya ay isang magiging leader, katulad naman ngayon, walang iisipin yan kung hindi ang kapakanan ng taong bayan sa kanyang distrito. Di ba? Kasi hindi naman siya pang nasyonal. Pero, may pang nasyonal po siya na nakakatulong sa gobyerno kahit hindi po ito konektado. Ang Angat Buhay program. Pang-nasyonal po yun. Lahat pwede matulungan sa abot ng makakaya ng kanilang pundo. Kaya please lang, unawain nyo si Mayor Leni. Di ba? Kasi kung nakikisawsaw yan noon, baka mamaya, kung ano-ano na ng mga batikos ang inabot niya. Di ba? Oh, dapat nga, nagpasalamat tayo. Dahil ang isang Mayor Leni Robredo, nagtapos ng kanyang termino bilang Vice President, na malinis ang track record. After ng kanyang termino, pinakita niya pa rin sa atin, pinaramdam niya pa rin sa atin na nandyan pa rin siya sa tulong ng kanyang programa ng non-government organization, Angat Buhay. Di ba? Oh, kaya wag na natin pilitin. Mas lalo lang masisira si si Mayor Leni dahil wala siya sa posisyon para magsalita. Di ba? Ibahin niyo si Mayor Leni. Di ba? Very professional po yan. Yan lang po ang payo ko sa inyo. Di ba? Ako hindi po ako galit sa mga nagsasalita na haka-haka. Ngunit ito ako. Gusto ko ang side ko kung bakit nanahimik si Mayor Leni. Ngayon kung maniwala kayo sa akin dahil magkaiba man tayong pananaw, wala pong problema. Wala po akong nakikitang problema kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Freedom nyo rin po yan. Pero sana naman, wag nyo na pong bonggahan si Mayor Leni. Diba? Kasi nagtatrabaho po yan para sa kanyang distrito. So, yun lang po ang pakikiusap ko sa ating mga minamahal na mga kakamping. Alam ko, buo pa rin tayo. So, maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.